Hi Libra, mid-month of October 2024. Ito na po ang inyong reading. Kuha lang tayo ng ilang messages para sa inyo Libra. Hihingi rin tayo ng mensahe para dito sa darating na full moon in the sign of Aries ngayong October 17. We'll see, will be straightforward po. Kuha lang tayo ng ilang guidance para sa inyo. Tayo po ay live na live sa ating YT. Babalikan ko kayo guys after nito. Message po. Libra. Guidance. Anong kailangan marinig ng mga taong ito? Mid-October. Mid-month of October. Tumalo na. Ay pa tayo dyan. Libra. Mensaheng gabay. Libra. May bumagsak na rin dito. Ayun na. Kumpulan. Sa deck na ito, madalas kumpul po talaga. Sige po, hindi natin pipigilan. The Four of Wands, reverse. Okay. The Eight of Swords. The Judgment card. The World, reverse. The Six of Cups. Eight of Wands, reverse. 5 and 8 of Wands, both are in reverse. Libra. Ayan o. Mag-start pa lang tayo para may ilang distraction tayo. Wait lang po. Ilang doggies. Patahimikin lang natin sila. Ayan. Hopefully ay magtuloy-tuloy na ang katahimikan guys. Libra. Okay, I will be honest. Meron tayong ilang delays, glitch, ilang kabagalan na very normal sa ating buhay. Kabagalan ba ito sa pagbiyahe or sa ilang proseso dahil traffic or na traffic, hindi ganon magiging madali. Wala namang madali. Lalo pa sa una. Halimbawa, kung kayo'y nagtatrabaho at parang nandito pa lang kayo, fresh starts ito. Someone new or something new. Pagdating sa inyong buhay, trabaho or pag-ibig, hindi siya ganon ka-comfort or ka-komportable sa una. Pinapaalalahanan ka dito ng baraha, Libra, to stay calm. Kalma lang daw. And habaan ng inyong mga pasensya. Stay positive. Minsan wala tayong higit na kalaban kundi kung paano tayo daw mag-isip. Okay? Kung paano natin pinapanghawakan ng sitwasyon. But still, ano yan? Judgment. Judgment card. The Four of Wands, reverse. Okay. So more on ano to, personal. Mas personal or private yung celebration. Meron na ayan, andito pa rin naman tayo, nandito pa rin tayo sa inyong season. Birthday season nyo pa rin. So, maaaring gaano man ito kalaki, kaliit, merong celebration. Or pinapalalahanan kayo ng baraha na i-recognize nyo naman daw po kung ano yung patuloy nyong kinakaya. Patuloy nyong laban na nalalagpasan sa buhay. Trabaho again, or pera, pamilya, relasyon. Minsan, hindi niya natin, na-appreciate yung efforts o yung ginagawa natin. Kasi nga nakafocus tayo doon sa gusto mo pang marating or makita, or gusto mo pang ma-achieve when it comes to work. Pero sa true lang, meron, gumagalaw ka. Yun lang, hindi lang siya ganun kabilis para sa ilan. Libra, kahit pa pare-pareho kayo ng sign, of course, magkakaiba pa rin po ang bawat isa. Just only take what resonate, hindi kailangan mag-apply para sa iyo lahat ang aking na-mention. Okay? Okay, dito tayo. Napabuntong hininga na si Moonchild. Libra, relationship-wise, ito kasing darating na full moon in the sign of Aries. It will highlight your 7th house of relationship, partnership. I will be straightforward. Dalawa lang din ito, okay? Depende na sa kinatatayuan nyo or tinatakbo ng inyong relasyon. Kung single, pwede pong mag-apply ito sa inyong matatawag na partner. Partner in life or business partner. Why not? Or kung kayo nga po ay ito, couples in a relationship. Full moon, yes, it can indicate po an ending for a new beginnings. Okay? Para sa ilan sa inyo, I feel na mayroong fresh thoughts. Or
Since mag-highlight ang 7th house, maitutuon ang inyong atensyon sa kapareha or sa taong ito. Okay. Maring mabibigyan nyo sila ng extra focus and attention. Dalawa lang yan. Again, it could be an ending, diretsahan, or renewal. Bago pa. Para sa mas ikalalalim or ikalalago nyo. Pero, again, full moon po. Parang merong magtatapos. Ayan. Merong culmination. Merong makukomplete. Sa mas practical tayo, Libra. If ever hindi mag-apply yun, the world, the 8 of Wands, kung meron kayong inaasikaso po na proseso, international matters, or anything in regards abroad, okay, travel, hindi man ganun kabilis, pero again, umaandar yung proseso, merong makukumpleto. Parating din yan sa inyo. Okay? May hangganan yung paghihintay, kumbaga. Other messages, kung hindi yun mag-apply. Okay. Okay, I feel dito na higit kayong kakailanganin mid-month of October, Libra. Hindi lang sa trabaho, pero sa ilang koneksyon, relasyon, pamilya, 6 of Cups is here, or sa inyong kapareha, as I've mentioned. So, you will be needed. Na ang ganda, pero isa ka lang. So, isa-isa lang. Hindi mo kailangan i-pressure ang sarili. Take it easy. Take everything one day, one step at a time. Para bang nagiging in-demand ka pagdating sa buhay, life in general, hahanapin ka. Or kahit sa simpleng pagpapayo or pagtulong sa paraan mo, mapupuna mo marahil, nasan ka ngayon? Kailangan kita dito. Parang ganon. Okay? So, stay flexible and adaptable sa sitwasyon. Ayun lang naman. Okay, iwas lang sa ilang tension, guys. Meron tayong nakikitang glitch again or ilang delays. Minsan hindi natin agad-agad nakukuha yung naisiparating ng ilang taong ito sa ating paligid. Relationship man, family, or work. Parang ang bagal kasi ng signal. Reversal tayo. Baka ikaw itong hindi nila makuha agad or hindi nila maunawaan or sila. But still, ayan, sabi ko nga una pa lang, to stay calm. Patience is the key. I know hindi madali yun, kahit si Moonchild. Hindi rin perfect, nag-struggle din ako dyan, pero stay positive. Okay, balance is the key, alam niyo na to. Paniwalaan yung inyong kakayanan sa pag-handle ng ilang sitwasyon na hindi kadalian. Uulitin ko, may progreso, umaandar kayo sa paraan na kaya nyo. At alam ng universe, okay, kung kailan ba ang tamang panahon para sa inyo, kung kailan higit na makabubuti, kung kailan mas may klaro na ang mga bagay-bagay, the judgment card. Or something big, major event ang pwedeng mangyari, decision ba ito or pag-action this mid-month. Okay. Hi. Biglang napahay, medyo may hugot, may pagkamalalim, pero pagkatiwalaan ng proseso ng buhay na ito, ngayong mid-October 2024, Libra.